Sa abogado na lang tayo mag-usap. Sabi ng asawa ko habang tumatawa at inihagis sa mukha ko ang mga papeles para sa aming annulment. Ikaw na rin ang humiling niyan. Kalmado akong umalis. Ngunit pagkatapos ng aming pagpupulong, biglang sumugod ang abogado sa bahay niya. Naiintindihan mo ba kung sino talaga siya? Inihagis ni Ricardo ang folder sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy sa katahimikan ng maluwag na sala ay parang nakabibingi. Tulad ng putok ng isang panimulang baril, hindi man lang nagulat si Aurora. Nakaupo siya sa isang malalim na upuang pelus. Hawak ang isang libro na halos 40 minuto na niyang hindi binabasa. Malabo na ang mga linya sa kanyang paningin, ngunit pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang mukha. Tinitingnan niya ang kanyang asawa at hindi na niya nakikita ang lalaking kasama niyang kumain ng dilatang sardinas sa isang maliit na inuupahang apartment 15 taon na ang nakalipas, kundi isang estrangherong mayabang at nagmamalaki. Pirmahan mo, sabi niya. Hindi man lang nag-abalang bumati. At huwag ka nang umarte. Nagmamadali ako. May reservation ako sa isang restaurant. Dahan-dahang inilapag ni Aurora ang libro sa coffee table. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niya ito 6 na buwan na ang nakalipas nang magsimulang magpalit si Ricardo ng mga password sa kanyang telepono at laging nag-overtime sa mga pulong na, ayon sa mga statement ng corporate card, ay nagaganap sa mga mamahaling alahasan at spa hotel. Alam niya ito nang bumili siya ng bagong sports car na para daw sa imahe ng kumpanya, ngunit ni minsan ay hindi siya inalok na sumakay. Ano to? Mahinahong tanong niya, kahit nakitang-kita niya ang pamagat ng dokumento na nakabold. Petition for annulment of marriage at agreement for separation of properties. Nagpunta si Ricardo sa home bar. Nagsalin ng tubig mula sa pitzel. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumpiyansa siya sa sarili, higit kailanman. Iyan ang kasunduan natin sa paghihiwalay. O mas tamang sabihin, sa kawalan ng hatian. Sa iyo ang sa iyo. Sa akin ang sa akin. Sa akin ang sa akin, ulit ni Aurora. Bahagyang ikiniling ang ulo. Ibig sabihin, maiiwan sa akin ang luma nating sasakyan at mga personal na gamit. At sa iyo, ang construction empire na binuo natin sa loob ng 10 taon, ang condominium unit sa BGC, ang mga bank account, at ang rest house sa Tagaytay, napangisi si Ricardo. Bago ang ngising iyon. Hindi siya ganoon ngumiti dati. Ito ang ngiti ng isang taong tingin sa sarili. Ay Diyos na napipilitang makipag-usap sa isang nakakainis na insekto. Aurora, maging realistiko tayo. Humarap siya sa kanya, nakasandal sa bar counter. Ang ganda ng kanyang tindig, mamahaling dark blue suit na pinatahi pa sa Italy. Modernong gupit na nagtatago sa numinipis niyang buhok at bahagyang kulay balat mula sa taning salon. Sa kanyang 38 taong gulang. Mukha siyang mas bata, kaysa 5 taon na ang nakalipas. Ang pera at kalayaan mula sa konsensya ay gumagawa ng mga himala. Isa kang accountant, di ba? Mahusay na accountant, hindi ko itatanggi. Ikaw ang nagbabalanse ng debit at credit. Pero ako ang nagtayo ng negosyo. Ako ang nakipagsapalaran sa mga siga noong dekada 90. Ako ang nakipag-areglo sa mga buwaya sa gobyerno. Ako ang humanap ng mga investor. Itinaya ko ang buhay ko, habang ikaw ay nagluluto ng sinigang. Nakaupo ka lang sa malamig na opisina, at pumipindot ng mga butones sa calculator. Hindi lang ako basta pumipindot ng mga butones, Ricardo. Ang boses ni Aurora ay pantay. Halos walang emosyon. Ang kahinahunan na ito, ay nagsimulang ikainis ng kanyang asawa. Inaasahan niya ang mga luha, pagwawala, pagbabasag ng mga gamit, pagluhod at pagmamakaawa. Naghanda siya para sa isang iskandalo na magbibigay daan sa kanya na umalis nang may pakiramdam ng pagiging tama para mailabas ang tensyon. Ako ang bumuo ng mga financial scheme na nagligtas sa negosyo mo mula sa pagkalugi 3 beses. Ako ang humanap ng pera nang tanggihan tayo ng mga bangko dahil sa masama mong credit history. Alam ko ang bawat numero sa kumpanya mo. Alam ko kung saan nakatago ang bawat piso. Eksakto! Putol niya.
Biglang ibinagsak ang baso sa counter. Tumalsik ang tubig sa makintab na kahoy. Alam mo ang mga numero. Pero ako, alam ko ang buhay. Lumaki na tayo, Aurora. O mas tamang sabihin, ako ang lumaki. At ikaw, nanatili ka sa antas ng isang chief accountant na may sahod. Kailangan kong sumulong. Kailangan ko ng status. Kailangan ko ng enerhiya. Ng sigla. At ikaw, naging boring ka na. Pampamilya. Komportable. Parang lumang sofa. Pero ayoko nang umupo sa lumang sofa. Gusto kong mabuhay. May iba ka na? Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Oo, may paghamong sabi niya, habang itinutuwid ang kanyang mga balikat. Angel ang pangalan niya. Damanta 4 years old, isa siyang modelo, at hindi niya ako kinukulit tungkol sa buwis, VAT, at optimization ng gastos. Kapag umuuwi akong pagod, hinahangaan niya ako. Naiintindihan mo ba? Kailangan ng isang lalaki na hangaan siya. Natingnan siya bilang isang bayani. Hindi bilang isang report na may mga mali. At para sa murang paghanga na yan, handa mo akong itapon sa kalye, pagkatapos ng labangpit namang taong pagsasama, pagkatapos kong alagaan ang nanay mo nang ma-stroke siya, pagkatapos kong ibenta ang maliit na lupa't bahay na minana ko, para lang maipambayad sa unang down payment ng una mong sementadora? Huwag kang mag-inarte, hindi sa kalye. Binayaran ko na ang upa mo, para sa isang studio unit, sa isang subdivision para sa susunod na 3 buwan. Pagkatapos niyan, bahala ka na. Hindi ka naman tanga. Makakahanap ka ng trabaho. Kailangan ng mga accountant kahit saan. At wag na wag mong pag-iinteresan ang mga ari-arian ko. Tumayo si Aurora. Dahan-dahan, may dignidad na inayos ang mga lukot sa kanyang palda. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang folder. Mabilis niyang binasa ang mga linya. Isang kasunduan na dehado siya, pagtanggi sa lahat ng karapatan, buong paglilipat ng mga share sa Ricadro Construction Inc. Sa kanya. Hindi ko ito pipirmahan, Ricardo. Ayon sa batas, kalahati sa akin. Ito ay conjugal property. Humalakhak si Ricardo. Malakas. Habang itinataas ang kanyang ulo. Ayon sa batas, Aurora, nakalimutan mo na ba kung saang bansa tayo nakatira? At nakalimutan mo na ba kung sino ang abogado ko? Salvador Reyes. Narinig mo na ba siya? Kilala ni Aurora si Salvador. Si attorney. Salvador Reyes ay hindi lang isang abogado. Isa siyang fixer na nakasuit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Isang taong walang prinsipyo, walang moralidad, ngunit may malawak na koneksyon sa mga korte at sa ombudsman. Nanalo siya sa mga kasong imposible sanang mapanalo. At sinisira niya ang mga taong humaharang sa daan ng kanyang mga kliyente. Isa siyang pating na kumakain ng mga kapalaran ng tao. Inihanda na ni Reyes ang lahat ng papeles. Patuloy ni Ricardo, ninanamnamang sandali ng tagumpay. Lahat ng assets ko. Ang kumpanya. Mga ari-arian. Mga account. Matagal nang inilipat sa mga pinagkakatiwalaang tao. Nasa mga trust fund o inilabas sa mga offshore account na hindi mo maaabot ng maiikli mong mga kamay. Opisyal, pulubi ako. Ang sahod ko sa papeles ay 30,000 piso lang. Gusto mong hatiin ang kalahati ng 30,000? Sige, babayaran pa kita ng sustento mula dyan kung may anak lang sana tayo. Pero kung magsisimula ka ng giyera, huhubaran ka ni Reyes hanggang sa wala kang matira. Ibabato niya sa iyo ang mga utang. Mga kumpanyang hindi mo alam na umiral, mga peking pautang, at magbabayad ka hanggang sa katapusan ng buhay mo. Lumapit siya ng husto, yumuko, at tinitigan siya sa mata. Amoy siyang mamahaling pabango, sigarilyo, at matamis na pabango ng ibang babae. Sa abogado na lang tayo mag-usap. Kawawa ka naman, wala kang makukuhang ni isang kusing. Itong kondo, at mga account. Lahat sa akin. Pirmahan mo ng maayos. At baka iwanan ko pa sa iyo. Yung lumang Toyota na ginagamit mo. Hindi mo pipirmahan. Wawasakin kita. Dudurugin kita. Tumingin si Aurora sa lalaking minahal niya.
sa kalahati ng kanyang buhay. Sa lalaking pinaplansa niya ng damit tuwing umaga. Ginagamot ang hangover ng sabaw at gamot. Na tinalikuran niya ang isang magandang karera sa isang international audit firm para tulungan siyang umangat. Hindi niya nakita ang isang asawa. Nakita niya ang isang kaaway, isang mapanganib, mayabang, ngunit sa esensya, isang hangal na kaaway. Ikaw na rin ang humiling niyan, mahinang sabi niya. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Anong binubulong mo dyan? Tanong ni Ricardo, papunta na sa pinto. Wala na siyang pakialam. Nanalo na siya. Sige, kahit ano pa yan, bukas ng umaga, dapat nasa opisina na ni Reyes ang mga pinirmahang papeles. Iwan mo ang mga susi sa concierge. Paalam, Aurora. Huwag mo na akong isipin. Sumara ang pinto, nang may mabigat at pinal na tunog. Tumayo si Aurora, ng 1 minuto sa ganap na katahimikan. Pinakikinggan ang papalayo niyang mga yapak sa pasilyo. Pagkatapos, lumapit siya sa bintana, hinawi ang mabigat na kurtina. Sa ibaba, sa maliwanag na pasukan, sumakay si Ricardo sa kanyang malaking itim na SUV. Sa katabing upuan, may anino ng isang babaeng may mahabang blonde na buhok, na agad yumakap para halikan siya. Mabilis na umarangkada ang sasakyan, kumislap ang pulang mga ilaw sa likuran, at nawala sa daloy ng mga ilaw ng gabi sa lungsod. Hindi umiyak si Aurora. Wala siyang oras para doon. Ang luha ay isang luho para sa mahihina, at wala siyang karapatang maging mahina. Sa halip na mag-hysterical, pumunta siya sa kusina, at nagtimpla ng matapang na kapeng barako. Umupo siya sa mesa. Hinawakan ang tasa ng kanyang malamig na mga palad. Sa kanyang isipan, parang isang komplikadong balance sheet, nabubuo ang isang plano. Akala ni Ricardo ay nagbibilang lang siya ng mga numero. Nakalimutan niya na ang isang accountant ay hindi lang isang tagabilang. Ang isang accountant ay tagapag-ingat ng mga sikreto. Isang doktor na nakikita ang lahat ng sakit ng isang kumpanya. Isang kumpesor na mas maraming alam tungkol sa mga kasalanan kaysa sa isang pari. Naalala niya kung paano nagsimula ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Nang biglang umangat ang negosyo ni Ricardo, nagsimula siyang magbago. Una, may mga necessary expenses para sa representasyon pagkatapos ay mga kakaibang kontrata sa mga dummy corporation. Sinubukan siyang kausapin ni Aurora. Binalaan siya sa mga panganib. Hindi mo naiintindihan. Aurora, sigaw niya noon. Lahat ganito ginagawa. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang makialam. Iproseso mo lang ang mga bayarin, at ginawa niya. Ngunit sa bawat pagpindot niya ng send sa online banking, may isa pa siyang ginagawa. Sinesave niya ang isang kopya. Ini-scan ang kontrata. Ni-record ang mga kahina-hinalang utos ng kanyang asawa sa isang voice recorder. Bakit niya ginawa iyon? Noong una, para protektahan siya. Kung sakaling may inspeksyon, para masabi niyang, tingnan ninyo, may mali dito. Aayusin natin. Ngunit nang maging ramdam na ang lamig sa kanilang relasyon, nang magsimula siyang itago ang telepono na nakataob, nang magkaroon ng mga business trip sa katapusan ng linggo, naintindihan niya ito ang kanyang insurance. Ang kanyang bulletproof vest. Tumayo si Aurora at pumasok sa study. Ang silid na itinuturing ni Ricardo na kanyang teritoryo. Ngunit kung saan siya talaga ang gumagawa ng lahat ng tunay na trabaho sa gabi. Ang isang painting sa dingding, isang tanawin ng mga magsasaka, ay gumalaw sa gilid. Sa likod nito ay isang vault. Sigurado si Ricardo na alam niya ang code. Birthday ng paborito kong biyenan, biro pa niya. Ngunit hindi niya alam na 6 na buwan na ang nakalipas, ni-reprogram ni Aurora ang lock. At tiyak na hindi niya alam na sa loob ng vault may pangalawang ilalim na nakatago sa likod ng isang peking pader. Binuksan niya ang lihim na kompartimento. Hindi mga pera o alahas ang laman. Naroon ang isang ordinaryong, murang kulay abo na 64GB USB flash drive at isang makapal na folder ng mga dokumento na tinalian ng PC. Kinuha niya ang mga ito at inilagay sa mesa. Hinaplos niya ang magaspang na pabalat ng folder
Tanga! Tangang Ricardo! Bulong niya sa kawalan. Nakalimutan mo ang pinakamahalagang tuntunin sa negosyo. Wag na wag kang makikipag-away sa taong pumipirma ng mga tseke mo. At wag na wag mong mamaliitin ang babaeng niloko mo. Hating gabi na. Hindi siya matutulog. Marami pang trabaho. Kailangang isystematize ang lahat ng kanyang inipon. Sa loob ng maraming taon, maghanda ng isang presentasyon, hindi para sa mga investor, kundi para sa isang natatanging manonood si Salvador Reyes. Binuksan ni Aurora ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay nag-ilaw sa kanyang mukha seryoso. Matigas, walang emosyon. Binuksan niya ang isang file na pinangalan ng ITIM. ILEEDGER, mga hanay ng numero, petsa, apelido, halaga ng mga kickback. Suhol sa mga opisyal para makakuha ng mga permit sa konstruksyon, pag-cash out sa pamamagitan ng mga pekeng kumpanya na nakarehistro sa mga taong kalye o mga patay na, pag-iwas sa pagbabayad ng VAT na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. At sa bawat eskema, nakalantad ang partisipasyon ni Attorney Reyes. Siya ang arkitekto ng financial labyrinth na ito. Si Ricardo ay taga-utos at benepisyaryo lamang, ngunit si Salvador ang gumuhit ng mga plano. Well, Salvador Reyes, ngumisi si Aurora. Bukas, susubukan natin kung gaano katibay ang iyong mga nerbiyos. Nagpuyat siya hanggang alas 4 ng umaga. Nagprint, nag-ayos, nag-highlight ng mga mahahalagang bahagi, at gumawa ng 3 kopya. Isang kopya ang iniwan niya sa lihim na compartment. Ang pangalawa ay itinago niya sa ventilation sa kusina. At ang pangatlo ay inilagay niya sa kanyang bag. Ang laman ng flash drive ay kinopya niya sa isang cloud storage na nakaset na automatikong ipadala sa NBI at sa Ombudsman kung hindi niya ilalagay ang password sa loob ng 24 na oras. Ito ay isang digmaan at balak niyang manalo sa isang bagsakan lang. Kinabukasan, ang umaga ay sinalubong ng kulay-abong kalangitan at isang mahina at nakakainis na ambon. Ang panahon ay akmang-akma sa kalooban ni Aurora. Nagbihis siya ng may espesyal na pag-iingat. Walang maong o malambot na cardigan. Isang istriktong dark blue business suit na parang baluti sa kanyang katawan. Isang puting-puting blusa na may mataas na kwelyo. Mga sapatos na may matatag na takong. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip na bon. Minimal na makeup, kaunting diin lang sa kanyang mga mata. Sa salamin, ang nakita niya ay hindi isang iniwang asawa, kundi isang iron lady. Ang opisina ng Reyes, Associates Law Firm, ay sumasakop sa 2 palapag ng isang glass skyscraper sa BGC. Amoy pera, katad, at mamahaling kape. Ang sekretarya sa reception, isang mahabang binti na babae, na may makakapal na labi, na parang clone ni Angel, ay tiningnan si Aurora ng may paghamak. Tinatantiya ang halaga ng kanyang damit. Kay Attorney Reyes po? Pakisabi sa kanya na dumating si Aurora de Leon, asawa ni Ricardo. May dala akong mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Matigas na sabi ni Aurora. Puno po ang schedule niya. Tamad na sabi ng babae. Tinitingnan ang kanyang manicure. Sabihin mo na dinala ko ang mga pinirmahang papeles na hinihintay niya. Matatag na pagsisinungaling ni Aurora. At sabihin mo na ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang buhay niya. Napairap ang sekretarya, ngunit pinindot ang intercom. Attorney Reyes. Nandito po ang asawa ni De Leon. Dala daw po ang mga papeles. Papasukin mo. Narinig ang isang mayabang na boses mula sa speaker. Itinulak ni Aurora ang mabigat na pintong yari sa kahoy. Ang opisina ni Reyes ay parang isang showroom, malalaking panoramic na bintana na may tanawin ng skyline. Mga abstract na painting sa dingding. Mga muebles na gawa sa pambihirang kahoy. Ang abogado mismo ay nakaupo sa likod ng isang mesang kasing laki ng isang runway. Hindi man lang siya tumayo nang pumasok si Aurora. Tumingin lang siya mula sa kanyang tablet at ngumiti gamit ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri, tulad ng sa isang reptilya. Ginang De Leon, sabi niya sa malambing na boses.
Natutuwa akong nagpakita ka ng matinong pag-iisip. Sabi ni Ricardo ay matalino kang babae, kahit na emosyonal. Maupo ka. Itinuro niya ang isang upuan para sa mga bisita na nakaposisyon para ang sinumang umupo doon ay kailangang tumingala sa may-ari ng opisina. Isang lumang psychological trick. Umupo si Aurora, ngunit tuwid ang kanyang likod. Inilagay niya ang kanyang bag sa kanyang kandungan, hindi nagmamadaling kunin ang mga dokumento. Hindi lang iyan ang ipinunta ko rito. Attorney Reyes. Bahagyang itinaas ng abogado ang kanyang kilay, nagpapanggap na nagulat. Ganoon ba? Sanay hindi mo sasayangin ang oras ko sa mga drama ng isang babae o pagmamakaawa para sa mas malaking settlement. Malinaw ang sinabi ni Ricardo, pipirmahan mo ang nasa kasunduan. O magsisimula tayo ng proseso. At maniwala ka. Sa korte, wawasakin kita. Ilalabas ko ang mga bagay na ikahihiya mong lumabas ng bahay. Patutunayan kong masama kang asawa, isang gastadora. Baka ipahiwatig ko pa na hindi ka matatag sa pag-iisip. Alam ko kung sino ka at kung paano ka magtrabaho. Kalmadong binuksan ni Aurora ang kanyang bag. Ang kanyang mga kilos ay makinis at dahan-dahan. Birtuoso ka sa pagtatago ng mga ari-arian, mga offshore account, mga dummy corporation sa mga probinsya. Pag-cash out sa pamamagitan ng mga kontrata sa konstruksyon. Magaling kang gawing puti ang itim. Sumandal si Reyes sa kanyang leather na upuan. Pinag-cruise ang kanyang mga daliri. Pawang mga salita lang yan, iha. Imposibleng patunayan yan. Ang legal na negosyo ng asawa mo ay malinis na parang luha ng isang sanggol. Kahit ang mga auditor mula sa Big Four ay walang makikitang mali. Legal. Marahil. Ngunit sa matematika, inilabas ni Aurora ang kulay abong folder at may kalabog na inilagay ito sa makintab na mesa sa harap ng abogado. Ang matematika, isang eksaktong agham. Attorney Reyes, hindi ito tumatanggap ng kasinungalingan. Ang mga numero ay laging nagiiwan ng bakas. Ano to? May pandidiring tanong niya. Hindi hinahawakan ng folder. Ang mga recipe mo sa pagluluto? Ito ang tinatawag ni Ricardo na boring na accounting. Nandito ang kumpletong kasaysayan ng mga tunay na transaksyon ng Ricardo Construction Inc. sa nakalipas na 5 taon. Hindi ang pinagandang bersyon na isinusumite natin sa BIR. At hindi rin ang ipinakita sa iyo ni Ricardo para maitago mo ang mga dulo. Ito ang totoong larawan. Ang itim na ledger. Kung gusto mo, ngumisi si Reyes at tamad na inabot ang folder. At ano ang makikita ko riyan? Ilang hindi na italang bayarin para sa semento. Bumili si Ricardo ng ilang Lexus na hindi dumaan sa libro. Administrative offense lang yan, Ginang De Leon. Magbabayad tayo ng multa at kalimutan na. Buksan mo ang pahina 12. Payo ni Aurora sa malamig na tono. Nandoon ang detalye ng eskema ng paglilipat ng pondo sa pamamagitan ng mga peking kontrata sa kumpanyang Prime Solutions. Ang nagtatag ng Prime Solutions ay ang personal mong driver. Isang Ginoong Cruz, sa nakalipas na 2 taon. 150 milyong piso ang napunta sa mga account ng kumpanyang ito para daw sa mga consultancy services. Dahan-dahang nawala ang ngisi sa mukha ng abogado. Bigla niyang binuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa mga linya. Binaliktad niya ang pahina. At isa pa, naging tensyonado ang kanyang mga daliri. At sa pahina 20, patuloy ni Aurora, na parang nagle-lecture sa isang pasaway na estudyante, ang detalye ng mga paglilipat sa mga account sa isang bangko sa Andorra. Ang mga account na iyon, sa totoo lang, nakapangalan sa iyo, Attorney Reyes. Si Ricardo ay benepisyaryo lamang ng isang trust, ngunit ang mga pirma sa lahat ng dako ay sa iyo. Kumuha ka ng malaking porsyento mula sa kanya para sa pag-iingat at paglalaban ng pera, tama ba? 15% o 20%. Namutla si Reyes. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Saan? Saan mo nakuha to? Ungol niya. Itinaas ang kanyang mga mata, kung saan unang beses na kumislap ang takot. Ako ang Chief Accountant Salvador. Ako ang nagpapatakbo ng mga account na yan.
Akala ni Ricardo ay mechanical ko lang na ini-input ang data na inihahagis niya sa akin. Akala niya, masyado akong tanga o masyadong tapat para mag-analisa. Pero nag-save ako ng mga kopya ng bawat bayarin, bawat email, bawat pag-uusap ninyo ni Ricardo sa Messenger, kung saan pinag-uusapan ninyo kung magkano ang kailangang iabot sa vice mayor. Para manalo sa tender, para sa pagtatayo ng isang shopping mall sa lugar ng isang pake. Inilabas ni Aurora mula sa kanyang bag ang isang maliit na flash drive at maingat na inilagay sa tabi ng folder. Dito, sa drive na ito, naroon ang mga scan ng lahat ng orihinal, mga audio recording ng mga pagpupulong ninyo sa opisina ni Ricardo. Oo, naglagay ako ng listening device doon 2 taon na ang nakalipas. Nang magsimula akong maghinala na papunta sa maling landas ang negosyo. Nandito lahat, suhol na malakihan, tax evasion, ng isang grupo, pandaraya, money laundering, isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang namayani sa opisina. Tanging ang tiktak ng mamahaling orasan sa sulok ang maririnig. Tiningnan ni Reyes ang flash drive, na parang isang granada na tinanggalan na ng pin. Anong gusto mo? Nagbago ang boses ng abogado, nawala ang pagiging mayabang, ang pagmamataas, ang kinis. Ang natira ay purong takot. Ang takot ng isang taong naiintindihan na ang kanyang magandang buhay ay maaaring gumuho sa isang iglap. Pera? Magkano? Kaya kong kumbinsihin si Ricardo na bayaran ka ng, sabihin na nating, 20 milyon, cash, ngayon din. Hindi mo ako naintindihan. Yumuko si Aurora. Nanliit ang kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa limos. Ito ay tungkol sa hustisya. Hindi mo gagawin yan. Singhal ni Reyes. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Kung isisiwalat mo ito, makukulong si Ricardo, ang asawa mo, hindi Salvador. Hindi ka makakalusot. Narito ang ebidensya na hindi ka lang isang abogado, kundi kasabwat at utak ng isang criminal scheme. Ikaw ang utak ng operasyon. Si Ricardo ay isang sakim at hangal na tagasunod lamang. Sa mga kasong nakalista rito, estafa, money laundering, bribery. Bibigyan ka ng mga 15 taon, sa bilibid, kasama ang kumpiskasyon ng lahat ng ari-arian, mawawala sa iyo ang lahat. Ang iyong lisensya bilang abogado, reputasyon, kalayaan, mga bahay, yate, mga account, at sa kulungan. Alam mo kung anong ginagawa sa mga mayayamang abogado, na tulad mo na nagnakaw sa kalahati ng lungsod, at nanloko ng mga seryosong tao. Hindi ka nila pababayaan doon. Pinunasan ni Reyes ang pawis sa kanyang noo, gamit ang isang sutlang panyo. Nanginginig ang kanyang kamay. Naintindihan niya. Hindi siya nagbibiro. Kinakalkulan niya ang lahat. Sige, ano ang mga kondisyon mo? Sumandal si Aurora sa upuan. Nararamdaman ang bahagyang pagluwag ng tensyon. Kinagat na ng isda ang pain. Mamayang gabi, nagsimula siyang magdikta. Binibigkas ang bawat salita. Pupunta ka kay Ricardo. Malamang. Ipinagdiriwang niya ngayon ang kanyang kalayaan kasama ang kanyang bagong kaibigan. Susugurin mo siya at gagawa ka ng isang eksena. Anong eksena? Sasabihin mo sa kanya na may sakuna, na nakuha ng BIR at AMLC ang access sa itim na ledger. Na bukas ng umaga, i-freeze nila ang lahat ng account at ari-arian ng kumpanya, na ang tanging kaligtasan ay agarang ilipat ang lahat sa isang malinis na tao, sa isang taong hindi paghihinalaan ng investigasyon na kasabwat. Sa iyo. Hula ni Reyes. Eksakto. Sasabihin mo na ang paglilipat ng ari-arian sa asawa bilang bahagi ng proseso ng annulment, bilang settlement, ay ang perpektong eskema. Magmumukha itong legal. At hindi ito maaaring i-freeze ng mga investigador dahil magiging pag-aari na ito ng asawa. Ipagako mo sa kanya. Napipirma kami ng isang lihim na kasunduan tungkol sa pagbabalik ng lahat kapag humupa na ang gulo. Hindi siya pipirma, iling ni Reyes. Matigas ang ulo ng kumag na yon.
Galit na galit siya sa iyo ngayon. Pipirma siya. Kung ipapaliwanag mo sa kanya na ang alternatibo ay kulungan at kumpletong kumpiskasyon bukas ng umaga, takutin mo siya. Magaling ka naman diyan. Sabihin mo na ako lang ang makakapagligtas sa pera niya. Tatalunin ng kasakiman ang galit. At anong mapapala ko rito? Nanliit ang mata ng abogado. Pagkatapos niyang pirmahan ang lahat, at nasa akin na ang mga dokumento. At kapag nailipat na sa akin ang pag-aari, pupunta ka sa ombudsman. Tumayo si Reyes. Natumba ang upuan. Nababaliw ka na ba? Makukulong ako. Gusto mong isuplong ko ang sarili ko? Umupo ka. Sigaw ni Aurora. Kaya't napaupo ang abogado sa gilid ng mesa. Hindi ka makukulong kung gagawa ka ng kasunduan sa prosekusyon. Isusuplong mo si Ricardo. Magiging state witness ka. Sasabihin mong pinilit ka niya sa mga panloloko. Tinakot ka ng kamatayan. Gumawa ka ng kuwento. Isa ka namang professional na sinungaling. Bibigyan ka nila ng probation o minimal na sentensya. Mananatili sa iyo ang ilan sa iyong mga legal na pera at, higit sa lahat, ang iyong kalayaan. At kung tatanggi ako, kung papatayin na lang kita dito? Kumislap ang kabaliwan sa mga mata ni Reyes. Hindi man lang kumurap si Aurora. Subukan mo. Pero sa loob ng 2 oras, kung hindi ko ilalagay ang code sa aking telepono, ang buong database ay mapupunta sa NBI, sa ombudsman, at sa mga mamamahayag ng mga malalaking TV network. At lahat kayo ay makukulong. At ikaw ang mauuna. Tiningnan ni Reyes ang babaeng ito, at hindi niya ito nakilala. Nasaan na ang tahimik at parang daga na babaeng ikinuwento ni Ricardo? Sa harap niya ay nakaupo ang isang galit na diyosa. Isang pating na nakaamoy ng dugo at hindi bibitawan ang biktima. Isa kang demonyo! Bulong niya nang may paghanga at takot. Hindi, Salvador. Isa lang akong chief accountant. At sanay kami na ang balanse ay laging tama. Debit sa credit, krimen sa parusa. Nanahimik siya ng 1 minuto, tinitimbang ang mga panganib, nauunawaan na siya'y nasukol na. Sige, mahinang sabi niya. Gagawin ko, gabi ng araw na iyon. Ang kondo ni Ricardo ay kumikinang sa mga ilaw. Sa sala, umuugong ang modernong musika. Sa mesa kung saan nakalatag kahapon ang mga papeles ng annulment. Ngayon ay may isang balde ng mamahaling champagne, isang platter ng mga talaba, at mga kakaibang prutas. Nagdiriwang si Ricardo. Lasing na siya. Bukas ang kanyang damit hanggang sa gitna ng dibdib. At ang kurbata ay nakakalat sa sahig. Si Angel, ang kanyang inspirasyon, ay nakaupo sa kanyang kandungan. Nakayakap ang payat na mga braso sa kanyang leeg, at may ibinubulong, sinusubukang subuan siya ng ubas. Imagine mo, babe. Sabi ni Ricardo na namimilipit ang dila. Hindi man lang siya pumalag. Kinuha ang mga papel at umalis. Sabi ko sa iyo, wala siyang kwenta kung wala ako. Isang basura. Bukas, aayusin lahat ni Reyes, at lilipad tayo sa Maldives. Nag-book ako ng villa sa ibabaw ng tubig. Deserve natin ang pahinga. May nag-doorbell, paulit-ulit, at matinis. Sino na naman yan? Inis na ungol ni Ricardo. Ibinababa si Angel. Wala akong inaasahan. Delivery siguro. Lumakad siya papuntang pinto. Naglalakad ng pasuray-suray. Sa labas, nakatayo si Salvador Reyes. Mukhang baliw ang abogado. Gusot ang buhok, pula ang mukha, bukas ang coat. Salvador, anong ginagawa mo rito? Di ba usapan natin bukas tayo mag-uusap? Walang pakundangang itinulak ni Reyes si Ricardo. Muntik na siyang matumba at pumasok sa apartment. Isara mo ang pinto. Ilak mo lahat. At paalisin mo yang babaeng yan. Sigaw niya. Hoy! Dahan-dahan. Nagalit si Ricardo. Sinusubukang ituon ang kanyang paningin. Lasing ka ba? Si Angel to. Girlfriend ko. Wala akong pakialam kung sino siya. Labas. Sa kwarto. Bilis. Sigaw ni Reyes. Kaya't si Angel, na napasigaw, ay kinuha ang kanyang bag
At tumakbo sa kabilang silid. Malakas na tumutunog ang kanyang mga takong. Anong problema, Salvador? Sumimangot si Ricardo. Ang kalasingan ay mabilis na nawawala sa ilalim ng adrenaline. Anong nangyari? Bakit ka ganyan? Masama ang lagay, Ricardo. Sobrang sama. Sunog na tayo! Kinakabahang naglakad-lakad si Reyes sa silid, hawak ang kanyang ulo. May leak tayo! Anong leak? Anong pinagsasabi mo? Ang BIR at AMLC. Iniimbestigahan nila ang Ricardo Construction. May nag-leak sa kanila ng buong database. Alam nila ang tungkol sa Prime Solutions. Alam nila ang mga offshore account. Alam nila ang mga suhol para sa tender ng mall. Alam nila ang bawat transaksyon sa loob ng 5 taon. Naramdaman ni Ricardo na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sofa, sa mismong lugar kung saan nakaupo kahapon si Aurora. Paano? Saan galing? Si Aurora. Anong kinalaman ni Aurora? Sigaw ni Reyes. Ginagampanan ang kanyang papel. Nang may desperasyon ng isang nasukol na hayop, alam na ang kanyang sariling kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang pag-arte. Walang kinalaman si Aurora. Isa siyang simpleng may bahay. Baka isa sa mga manager mo o mga programmer o yung driver na pinangalanan natin ng kumpanya. Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga, bukas ng 9:00 ng umaga, i-freeze nila ang mga account at lahat ng ari-arian. Lahat, Ricardo. Ang kondo, ang rest house, ang mga sasakyan, ang shares sa negosyo. Anong gagawin natin? Nabasag ang boses ni Ricardo. Naging isang kaawa-awang pito. Salvador, ikaw ang abogado. Ikaw ang fixer. Gumawa ka ng paraan. Binabayaran kita ng malaki. Tawagan mo kung sino ang kailangan. Tumawag na ako. Pagsisinungaling ni Reyes. Walang sumasagot. Nasa kontrol ng mga general ang kaso. Sinusubukan kong iligtas. Kahit man lang ang mga assets. Inilabas niya mula sa kanyang portfolio ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang tanging paraan para hindi mawala ang lahat ay ilipat ang mga ari-arian ngayon din, bago pa malagyan ng freeze order ang mga titulo. Saan ililipat? Sa iyo? Hindi pwede sa akin. Abogado mo ako. Mahahalata agad yan. At kokontrahin bilang isang pekeng transaksyon. Binabantayan na rin ako. Kailangang ilipat sa isang taong mukhang malinis at walang kinalaman sa investigasyon, sa isang taong opisyal mong kalaban ngayon, para magmukha itong tunay na hatian ng ari-arian, hindi pagtatago ng assets. Tumingin si Ricardo ng walang imik. Sinusubukang mag-isip. Hindi ko maintindihan. Kanino? Wala akong ibang tao. Matanda na ang nanay ko. Kay Aurora! Sigaw ni Salvador. Tinitigan siya sa mata. Ano? Nababaliw ka na ba? Kakapalayas ko lang sa kanya. Galit na galit siya sa akin. Eksakto. Lumapit si Reyes, hinawakan siya sa kwelyo ng damit at inalog. Makinig ka sa akin, tanga! Kung ililipat mo ang lahat sa asawa mo bilang bahagi ng annulment settlement, magmumukha itong legal, matibay. Hindi ito makukuha ng investigasyon dahil pag-aari na niya ito ayon sa isang kasunduan. Hindi binabali ng korte ang mga ganyang kasunduan. At pagkatapos, kapag naayos na natin ang problema sa pulis, kapag naisara na ang kaso, babawiin mo ang lahat, papipirmahin natin siya ng isang lihim na kasunduan. Inihanda ko na, hindi siya papayag. O lulukohin niya ako. Umiling si Ricardo. Sinabi niya, ikaw na rin ang humiling niyan. Nakausap ko na siya. Mabilis na nagsinungaling si Reyes. Galing ako sa kanya, kalahating oras lang ang nakalipas. Takot na takot siya. Natatakot siyang kung makukulong ka. Babalikan din siya. Kukumpiskahin ang kakarampot niyang pera. Pumayag siyang hawakan ang mga assets habang hindi pa humuhupa ang gulo. Mahal ka pa rin niya, gago. Alam mo na? Ang mga babae? Mga tanga? Gusto kang iligtas sa kulungan. Nag-isip si Ricardo. Ang takot sa kulungan, ang takot na mawala ang lahat ng pera na siyang kahulugan ng kanyang buhay, ay mas matimbang kaysa sa lahat. Sanay siyang magtiwala kay Salvador. Laging si Salvador
ang nag-aahon sa kanya sa gulo. Si Salvador ang kanyang utak. Sigurado ka bang gaganato? Na ibabalik niya? Ito lang ang tanging paraan, Ricardo. Pipirmahan mo ito. O bukas magigising ka na lang sa kulungan. At ang mga account mo ay nakablock na habang buhay. Lalabas ka pagkatapos ng 10 taon bilang isang pulubing matanda. Pirmahan mo na. Ngayon din, tinawagan ko na ang mga notaryo ko. Irerehistro natin ito electronically, backdated. Ngayon din, ikinalat ni Reyes ang mga papel sa mesa. Sa ibabaw mismo ng mga plato ng talaba. Isang talaba ang natapon. Nabasa ng Sarsa ang deed of donation para sa kondo. Heto ang deed of donation para sa kondo. Heto ang paglilipat ng 100% shares ng Ricardo Construction Inc. Heto ang paglilipat ng karapatan sa mga bank account. Heto ang general power of attorney para pamahalaan ang lahat. Pirmahan mo kung saan may check, bilis. Nanginginig ang kamay ni Ricardo, kaya't hirap siyang hawakan ang Parker pen na may gintong dulo. Kinuha niya ang panulat. Ibinaba. Kinuha ulit. Si Angel. Bulong niya. Kalimutan mo si Angel. Sigaw ni Reyes. Kung makukulong ka ng walang pera, kakalimutan niya ang pangalan mo sa loob ng 5 minuto. Iligtas mo ang negosyo. Tanga. Pumirma si Ricardo. Isang papel. Pangalawa. Pangatlo. Sa bawat pirma, unti-unti siyang nagiging pulubi mula sa isang milyonaryo. Ngunit akala niya, inililigtas niya ang kanyang sarili. Naniniwala siyang ito ay isang matalinong eskema, isang multi-step na plano na inimbento ng henyong si Salvador. Nang mapirmahan ang huling dokumento, mabilis na kinuha ni Reyes ang mga papel at isinilid sa kanyang portfolio na parang napapaso ang kanyang mga kamay. Ayan, maayos na. Ngayon makinig kang mabuti. Manahimik ka lang. Huwag kang lalabas. Patayin mo ang telepono. Tanggalin ang SIM card. Huwag mong bubuksan ang pinto kaninuman. Bukas, tatawag ako sa isang secured line. At sasabihin ko kung ano ang susunod na gagawin. Malamang. Kailangan mong pumunta sa rest house mo sa loob ng ilang linggo. Salvador, salamat. Pinunasan ni Ricardo ang pawis sa noo gamit ang manggas ng kanyang damit. Tunay kang kaibigan. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Tiningnan siya ni Reyes ng may kakaibang, mabigat na tingin. Sa tingin na iyon, ay may halong awa at paghamak. Oo naman. Sige na, Ricardo. Umalis ang abogado na parang napaso, hindi man lang nagpaalam. Naiwan si Ricardo na nakaupo sa sofa sa gitna ng mga tira-tira ng marangyang hapunan. Bigla siyang gininaw. Nanginginig siya. Mula sa silid tulugan, maingat na sumilip si Angel. Ano? Umalis na yung baliw na yon? Tuloy na natin? Nangako ka ng champagne. Tigilan mo ako. Ungol ni Ricardo. Itinutulak siya. Wala ako sa mood. Matulog ka na. Nagsalin siya ng isang buong baso ng whiskey. Walang yelo. At ininom ito ng isang lagok. Parang tubig. Ang kanyang kutob. Ang parehong kutob na tumulong sa kanya na mabuhay noong dekada 90 ay nagsimulang bumulong na nakagawa siya ng pinakamalaki at pinakanakamamatay na pagkakamali sa kanyang buhay. Ngunit huli na ang lahat. Ang umaga kinabukasan ay nagsimula hindi sa malambing na tunog ng alarm clock o sa amoy ng kape. Nagsimula ito sa isang malakas at mapilit na katok sa pinto. Binubugbog ito ng mga kamao, paa, at kung anong mabigat na bagay. Nagising si Ricardo sa sofa, kung saan siya nakatulog. Sumasakit ang kanyang ulo. Sa tabi niya ay isang basyong bote ng whiskey. Sino ba yang demonyo na yan? Ungol niya. Sinusubukang tumayo. Nagsuot siya ng robe at naglakad papunta sa pinto. Tiningnan niya sa peephole. Ang buong hagdanan ay puno ng mga tao. Mga taong naka-uniformeng SWAT, nakamaskara, may mga assault rifle. Isang investigador na nakasibilyan na may hawak na folder. Lumaktaw ng isang tibok ang puso ni Ricardo at bumagsak sa kanyang tiyan, naging isang malamig na yelo. Buksan ninyo! Pulis! Gigibain namin ang pinto. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang mga lock.
Bumukas ang pinto mula sa isang malakas na sipa. Sumugod ang mga nakamaskarang lalaki na parang isang itim na alon at agad siyang itinumba. Idinapa ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Isang matigas na tuhod ang dumagan sa kanyang likod. Ricardo de Leon, arestado ka sa hinalang estafa in large scale, tax evasion, money laundering, at bribery. Nagkakamali kayo. Ungol ni Ricardo. Nakadikit ang pisngi sa sahig. Pumapasok ang alikabok sa kanyang ilong. Wala kayong karapatan. Tawagin ninyo ang abogado ko. Si Salvador Reyes, ang investigador, isang bata at pagod na lalaki na may matalas na tingin ay pumasok sa apartment. Nilagpasan ang nakadapang may-ari. Tiningnan niya nang may pandidiri ang gulo sa mesa. Si Reyes? Ang kasabwat mo? Huwag kang mag-alala, Ginoong De Leon. Si Attorney Salvador Reyes ay nagbibigay na ng testimonya sa kabilang kwarto. Dumating siya sa amin kagabi, nagsulat ng isang sinumpaang salaysay, pumasok sa isang plea bargaining agreement, at nagkwento ng napakaraming interesante tungkol sa inyong mga eskema. Sinabi niyang pinilit mo siya, na blackmail, na natakot siya sa iyo. Ano? Sa isipan ni Ricardo, naglaho ang lahat. Bumaliktad ang mundo. Ibinenta niya ako. Ibinenta ako ni Salvador ng buong buo. Tumayo ka. Mula sa silid tulugan, inilabas nila ang sumisigaw na si Angel na nakabalot sa isang kumot. Kumalat ang kanyang maskara sa kanyang mukha. Mukha siyang kaawa-awa. At sino ka? Tanong ng investigador. Wala po. Bisita lang ako dito. Wala po akong alam. Ngayon ko lang siya nakita. Sigaw ng modelo. Tinitingnan si Ricardo nang may pagkasuklam at takot, na para bang may ketong ito. Pakawalan ninyo ako. Itinayo si Ricardo. Mabilis na ipinosas ang kanyang mga kamay sa likod. Masakit ang pagkapit ng metal sa kanyang pulso. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Habang inilalabas siya mula sa gusali sa harap ng mga kamera ng mga kapitbahay, nakita niya siya. Nakatayo si Aurora sa kabilang kalye. Malapit sa kanyang lumang Toyota. Suot niya ang parehong asul na suit. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Sa kanyang tingin, walang pagmamalaki, walang tagumpay, walang galit. Tanging malamig na kahinahunan at isang uri ng pagod na awa. Tulad ng pagtingin sa isang durog na insekto. Gumagalaw si Ricardo. Gustong sumigaw, magmura, o humingi ng tulong. Ngunit marahas siyang itinulak ng bantay sa likod. Pumasok sa sasakyan, sumara ang pinto ng police van. Hiniwalay siya mula sa araw, sa kalayaan, sa buhay. Sinundan ng tingin ni Aurora ang police car na may mga kumikislap na ilaw. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Hello, Attorney Reyes. Oo, nakita ko. Ginawa mo ang iyong bahagi ng kasunduan. Nairehistro na ang mga dokumento ng pag-aari. Kakatanggap ko lang ng kopya mula sa Registry of Deeds. Ang mga orihinal ng ebidensya laban sa iyo ay sinira ko na, tulad ng ipinangako ko. Sinunog ko ang flash drive. Ngunit ang mga kopya. Mananatili sa akin ang mga kopya sa isang napakaligtas na lugar para sa anumang kaso. Kung sakaling magpasya kang maglaro o kalimutan ang ating kasunduan. Payo ko sa'yo, mawala ka muna sa lungsod at huwag kang magpapakita sa akin. Pinutol niya ang tawag. Tinanggal ang SIM card mula sa telepono. Binali ito sa gitna at itinapon sa basurahan. Sumakay si Aurora sa kanyang kotse. Sa upuan ng pasahero, nakalatag ang isang makapal na folder ng mga dokumento ng pag-aari. Ngayon, pag-aari na niya ang lahat. Ang kondo kung saan sila naging masaya noon. Ang rest house na siya mismo ang nagdisenyo. Ang mga account. Ang share sa negosyo. Ngunit higit sa lahat, pag-aari niya ang kanyang sariling buhay. Binili niya ang kanyang kalayaan. Sa halaga ng pagtataksil ng kanyang asawa, pinaandar niya ang makina. Ang lumang makina ng Toyota ay umugong gaya ng dati. Ano na? Sabi niya sa sarili. Tinitingnan ang rearview mirror. Oras na para magtrabaho.
Kailangang ayusin ang gulo sa bagong kumpanya. Ang kumpanya ko, iniliko niya ang manibela at dahan-dahang sumama sa daloy ng trapiko. Iniiwan ang nakaraan, ang sakit, at ang lalaking huli, nang naintindihan kung sino talaga ang pundasyon ng kanyang tagumpay. Lumipas ang isang buwan. Para kay Aurora, ang buwang iyon ay parang isang walang katapusang shift sa trabaho. Natuklasan niya na ang pagmamay-ari ng isang construction company ay hindi lang pag-upo sa isang leather na upuan, ito ay isang giyera. Sa unang linggo, sinalubong siya ng mga tauhan. Nang may pagtutol. Ang mga foreman, na sanay magnakaw ng diesel at semento sa ilalim ng proteksyon ni Ricardo, ay tiningnan ang babaeng accountant ng may ngisi. Ginang Aurora. Walang semento. Kailangan ng down payment ng mga supplier. Tumigil ang konstruksyon. Sabi sa kanya ng punong inhinyero. Sa unang araw pa lang, habang nakaupo ng mayabang sa upuan, hindi sumigaw si Aurora. Inilapag lang niya sa harap nito ang isang pirasong papel. Iyan ang iyong termination letter dahil sa loss of trust and confidence. At ito naman, inilapag niya ang pangalawang papel, ay isang reklamo sa pulis para sa pagnanakaw ng mga materyales sa konstruksyon na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na isasampa ko kung hindi mo ibabalik ang pera sa kumpanya bago bukas ng gabi. May mga video recording ako mula sa mga kamera sa bodega na nakalimutan mong patayin. Namutla ang inhinyero, bumulong ng paghingi ng tawad, at nawala. Kinabukasan, bumalik ang pera, at nagpatuloy ang konstruksyon. Nilinis ni Aurora ang napakaruming kumpanya. Tinanggal niya ang kalahati ng mga palamunin sa opisina, mga kaibigan, at barkada ni Ricardo na nakalista bilang mga consultant, ngunit lumilitaw lamang tuwing araw ng suweldo. Sinuri niya ang lahat ng kontrata. Siya mismo ang pumupunta sa mga construction site, nakabota at hard hat, sinusuri ang kalidad ng pagkakagawa. 4 na oras lang ang tulog niya sa isang araw. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang buhay siya. At si Ricardo? Ang katahimikan sa kulungan ay malayo sa mga resort na kinasanayan niya. Isang selda para sa 6 na tao, masangsang na hangin, amoy ng murang sigarilyo, at hindi naliligo ng mga katawan. Isang kubeta sa sulok. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay matagal nang naging isang kulay abong basahan. Sa unang 2 linggo, umasa siyang ito'y isang malaking pagkakamali. Isang panaginip na may gagawing paraan si Reyes. Nagagana ang kanyang mga koneksyon, ngunit tahimik ang telepono. Sa katunayan, wala siyang telepono. Ang mga respetadong taong kasama niyang uminom ng konyak at nanumpa ng walang hanggang pagkakaibigan ay nagkunwaring hindi nila alam kung sino si Ricardo de Leon. Walang gustong madikit sa isang toxic na akusado sa isang malaking kaso ng corruption. Sa unang pag-uusap nila ng public attorney, isang malungkot at matabang babae na may walang buhay na tingin at murang folder, nalaman niya ang lalim ng kanyang pagbagsak. Ang mga ari-arian mo? Tanong nito. Walang pakialam na binabasa ang kaso. Wala kang ari-arian, Ginoong de Leon. Ayon sa mga talaan, wala kang pag-aari. Kusang loob mong inilipat ang lahat kay Ginang Aurora de Leon, isang araw bago ka arestuhin. Mga deed of donation, paglilipat ng karapatan, lahat malinis. Peke yon! Sigaw niya, tumatalsik ang laway sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Nagkasundo kami. Dapat niyang ibalik. Ang kasunduan ay kasunduan. May selyo ng notaryo. Totoo ang iyong pirma. Kinumpirma na ito ng mga eksperto. Sinasabi ni Ginang de Leon na ito ay isang patas na hatian ng ari-arian sa panahon ng annulment. Dahil nakonsensya ka sa iyong pangangaliwa at, sa katunayan, nagsampa na siya ng petisyon para sa annulment. Maaanul ang kasal niyo kahit wala ka sa korte. Sa lalong madaling panahon, patuloy ng abogado. Napaungol si Ricardo, napaupo sa upuan at hinawakan ang kanyang ulo. Ninanakawan niya ako. Tungkol naman sa mga akusasyon, patuloy ng abogado sa monotonong boses. Si Reyes ay nagbigay ng napakadetalyado at kumpletong testimonya. Ibinigay niya sa investigasyon ang inyong mga text message,
kung saan malinaw mong sinasabi kung kanino at magkano ang ibibigay. Sinasabi niyang tagasunod lamang siya ng iyong utos at takot sa pisikal na pananakit mula sa iyo. Sinungaling. Siya ang nag-isip ng lahat. Kanya ang mga eskema. Maaaring sinungaling. Ngunit may kasunduan siya sa prosekusyon. Siya ang state witness. At ikaw, ang papel mo ay organizer ng isang organized criminal group. OCG. Article 210 ng Revised Penal Code. Kasama pa ang estafa. Nahaharap ka sa 10 hanggang 15 taon. Walang tsansang maabswelto. Bumalik si Ricardo sa selda, na durog. Humiga siya sa matigas na tarima, at tumitig sa kulay abo, at maruming kisame. Naalala niya ang gabing iyon. Tinawag niya siyang kawawa. Ang babaeng ilang taong nagtanggol sa kanya. Ang babaeng tahimik na nag-ayos ng kanyang mga pagkakamali. Akala niya, ang lakas ay nasa malakas na boses, mamahaling relo, at kayabangan. Nagkamali siya, isang malaking pagkakamali. Ang lakas ay nasa katahimikan. Ang lakas ay nasa talino. Ang lakas ay nasa kakayahang maghintay at magtiis. Hindi lang siya tinalo ni Aurora, binura niya siya sa buhay. Gumawa siya ng isang halimaw, gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa pamamagitan ng pagmamaliit at pagbabaliwala sa taong mas matalino kaysa sa kanya. Gabi, binuksan ang TV sa selda. Balita. Sa screen, lumitaw ang pamilyar na logo ng Ricardo Construction. Masiglang nag-uulat ang reporter. Ang bagong pamunuan ng construction company ay nag-anunsyo ng kumpletong restructuring at aktibong pakikipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa bagong general manager, na si Ginang Aurora de Leon, plano ng kumpanya na bayaran ang lahat ng utang sa buwis at tapusin ang pagtatayo ng mga problemadong proyektong panlipunan, isang daycare center at isang paaralan sa tamang oras. Pinupuri ng mga eksperto ang mahusay na anti-crisis management at ang pagbabago tungo sa transparency. Ipinakita ng kamera si Aurora. Close up. Nakaputing hard hat siya. Nakapormal na long sleeve blouse sa harap ng isang itinatayong gusali. Hinihipa ng hangin ang ilang hibla ng kanyang buhok. Sa paligid niya ay mga opisyal at mga foreman. At lahat sila ay nakikinig ng mabuti, tumatango. May kumpiyansa siyang itinuturo sa isang blueprint. Mukha siyang matigas, determinado, at maganda, isang tunay na kagandahan. Ang malamig at marangal na kagandahan na hindi napansin ni Ricardo noon, habang hinahabol ang mga manikang may pekeng katawan at walang laman na mga mata. Magaling na babae yan, komento ng isang kasamahan sa selda, isang kilalang kriminal na may palayaw na tisoy, habang dumudura. Diskarte, hindi basta-basta. Asawa mo ba yan? Tumalikod si Ricardo sa pader, para walang makakita sa kanyang mga mata, na puno ng galit at walang magawang luha. Dati, paos na sagot niya. Kinakagat ang labi, hanggang sa dumugo. Dati kong asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sinubukang matulog. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, ay ang mukha ni Aurora. At sa kanyang tainga, ay umuulit-ulit ang kanyang mga salita. Ikaw na rin ang humiling niyan. Siningil siya ng buhay. At ang bayaring ito ay babayaran niya ng napakatagal. Gabi na nang lumabas si Aurora sa opisina. Tapos na ang ulan, sariwa at malamig ang hangin, amoy basang aspalto at sariwang ulan. Lumapit siya sa kanyang bagong sasakyan, isang puting-puting Volvo crossover na binili niya kahapon. Hindi para sa yabang, kundi dahil ang kaligtasan at kaginhawaan ay prioridad na niya ngayon. Ang lumang Toyota ay ipinahinga na niya. Sumakay siya. Nilanghap ang amoy ng bagong katad. Ngunit hindi pa agad umalis. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang hindi pa nababasang mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero. Walang profile picture. Ginang Aurora. Si Angel po ito. Dating girlfriend ni Ricardo. Alam ko pong galit kayo sa akin. At malamang wala kayong pakialam, pero wala po akong matirhan. Nangako siya ng kondo. Pero ngayon pinalayas na ako sa inuupahan ko dahil hindi ako makabayad. Tumatawag ang mga pinagkakautangan ko.
Wala akong mahanap na trabaho dahil sa iskandalo. Wala na po akong makain. Baka po matulungan ninyo ako. Bilang kapwa babae. Nasa inyo na po ang lahat ngayon. Binasa ni Aurora ang mensahe ng 2 beses. Isang bahagyang, halos hindi mapansing ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ng pagmamalaki, kundi ng pagka-ironiko. Bilang kapwa babae, sabi niya ng malakas. Nang inililigtas ko ang kumpanya gabi-gabi, walang nagtanong kung kumusta ako bilang isang babae. Nag-type siya ng sagot gamit ang mabilis na mga daliri. Angel, may bakanteng posisyon sa aming kumpanya bilang tagalinis ng mga pasilidad sa isang construction site sa Bulacan. Ang schedule ay 2 araw na trabaho, 2 araw na pahinga. Bibigyan ka ng uniforme. Opisyal ang sahod, may SSS, at PhilHealth. Kung talagang kailangan mo ng trabaho at pera para sa pagkain, pumunta ka bukas ng 8 AM sa HR department. Hanapin mo si Ginang Marisa. Sasabihan ko siya, hindi ako nagbibigay ng pera ng basta-basta. Hindi ako nagbibigay ng limos. Mabuting araw sa iyo. Pinindot niya ang send, at agad na block ang numero. Ang awa sa mga parasito ay kahinaan. At hindi na siya mahina. Pinaandar ni Aurora ang makina. Sa mga dekalidad na speaker, marahang tumugtog ang kanyang paboritong musikang klasikal, Vivaldi's The Four Seasons, Storm. Naramdaman niyang ganap siyang kalmado, walang galit, walang sama ng loob. Ang kawalan sa loob niya ay napuno ng mga bagong plano, numero, at layunin. Tinapakan niya ang gas. At ang sasakyan ay dahan-dahang sumanib sa daloy ng mga sasakyan sa gabi. Dala siya pauwi. Pauwi kung saan naghihintay sa kanya ang katahimikan. Isang magandang libro. Isang baso ng alak. At kalayaan. Ang tunay na kalayaan na kanyang pinaghirapan, pinaglaban mula sa tadhana, at hindi na kailanman ibibigay kaninuman. Sa abogado na lang tayo mag-usap. Sabi ng asawa ko habang tumatawa at inihagis sa mukha ko.